Amen. Napaka-exciting ng topic, di ba? No turning back. Amen. Ewan ko bakit minsan kasi napakahilig natin, di ba, na magpabalik-balik sa isang bagay na alam na natin minsan ikinapahamak natin, di ba? Pero parang we always want to take a risk, di ba? Mahilig tayo dito sa risk na yung ganito. Pero pagdating sa salita ng Diyos, sa pag-obey sa salita ng Diyos, we are so afraid to take the risk. Amen. Amen? Kasi bakit? Mas kampante tayo, di ba? Yung sa ating sariling karunungan. Nakakalimutan natin that what we have here, gaano man kalaki yung brain, yung utak natin na yan, may pinanggalingan pa rin yan. Amen. Di ba? May nagbigay lang sa iyo niyan. Bakit we are so confident to rely on this na binigay lang sa atin, and yet we cannot rely to the one who gives it to us? Yes. Diba? Yeah. Yun pa lang no? Minsan nakaka-relate ako sa mga nangyayari, diba? Sa bansa natin, sa Pilipinas, diba? Daming nangyayari ngayon. Ang gulo-gulo. Minsan napapaisip ako, paano makatakbo ang bato? Di ba? Mga ganung bagay, di ba ako napupolitika? Di ba, no? Pero di ba, sometimes, may mga bagay na hindi natin maintindihan. Pero sadyang ganun. Sadyang may mga bagay na hindi pinapaintindi sa atin ng Diyos. Nang sa ganun, we will rely fully on Him. Di ba? Sa Kanya, He is the source of everything that we have, even the smallest wisdom that we have. Pinahiram lang yan sa'yo, binigay lang yan sa'yo. Pero masyado ka nang nakadikit doon. Masyado ka nang kampante doon na nakalimutan mong may pinanggalingan iyon. Di ba? Tama po? Amen. No? So, kilala niyo ba si Lot? Kasi hindi pinakilala ni Pastora Jean. So, ipapakilala ko sa inyo si Lot. Si Lot ay pamangkin ni Abraham. Amen? So, si Lot ay pamangkin ni Abraham. So, kung tutuusin, wala namang direct relationship or wala namang direct na covenant si Lot sa Panginoon. But because of Abraham, kaya lamang niya nararanasan yung divine protection ng Diyos. Assess yourself. Bakit minsan parang, alam nyo, sabi ko nga, bago kami umuwi ng Pilipinas, I was praying to the Lord for a miracle. I was praying hard to the Lord for a miracle. Sabi ko, Lord, mawawala na yung bahay sa Pilipinas. Sometimes, akala mo, you are being blessed because of akala mo, you are being blessed dahil, ganito, nararanasan ko, kumikita ako ng malaki ang sahod ko, may sarili na akong bahay, may sarili na akong ipon, meron ako, I'm leading the life that but what you are not aware is someone is just used, di ba sometimes kasi parang, answered prayer ako lahat. Answered prayer ako lahat. Pero, what I've learned is, minsan, dinidinig ng Diyos ang panalangin ng ibang tao at gagamitin ka para maipatupad yung panalangin na yun. Di ba? Akala mo, binigyan sa'yo dahil nanalangin ka, kahit wala ka namang magandang relasyon sa Diyos. Di ba? Pero hindi mo alam, ginamit pala ng Diyos yung ibang nananalangin para ikaw ay pagpalain. Hindi nagkaroon ka, hindi dahil ikaw ay nanalangin. Kasi what do you really think when you do not have a right relationship sa Diyos? God will answer your prayer? No. Maybe you are not aware that someone else is praying, no? Kaya ka nagkakaroon ng magandang buhay. Amen. Yes, you are working hard. Pero sabi sa Hagar, no? Sabi sa Hagar, when you are a busybodies, ibig sabihin, nagpapaka-busy ka lang para sa sarili mo, God will blow away everything na pinagtatrabahuan mo. Amen. Kaya kung meron ka man ngayon natitira, or meron ka mang nararanasan ngayon, it is
someone else is praying for you. Who have a right relationship to God. Di ba? Katulad ni Lot. Di ba? Pamangkin lang kasi siya ni Abraham. Kaya niya naranasan yung provision na iyon. Amen. Dahil nanalangin. Kung titingnan niyo po, in chapter 18, makikita niyo doon, dahil ang Diyos nangusap siya kay Abraham, at sinabi niya, nagugunawin na niya ang Sodom at Gomora dahil sa matinding kasalanan. Di ba? Pero naalala ni Abraham, Lord, paano kung may 50 namamagitan sa iyo? Lord, paano kung may 10 namamagitan sa iyo? Gugunawin mo pa rin ba? Sabi ng Diyos, hindi. Paano kung 5 na lang? Sabing ganun ng Diyos, hindi. Paano kung 1 na lang? Dahil iniisip ni Abraham si Lot, sabing ganun ng Diyos, hindi. So sabi niya, Lord, yung pamangkin ko, nandoon siya. Di ba? Napakapalad ni Lot. Merong Abraham na namagitan para sa kanya. Di ba? Come on, Charles. Isipin nyo nga, Wag tayong pakampante na minsan na, okay lang, gawin ko lang ang gusto kong gawin. No? Alam niyo, lagi kong tuwing umuwi ako, pag tuwing nakakausap ko, mga pamangkin ko, lagi ko silang sinasabihan. Lagi ko silang pinakaalalahanan. Pag umuwi ako, may mga sumbong sila. But then, dahil sabi nilang gano'n, masarap mapakinggan. Pero sabi ko sa kanila, hindi ko ginagawa ito para makuha ang mga loob ninyo. Sabi ko gano'n. Dahil sinasabi nila, napakaswerte nila. Meron silang tita na nagpapaalala at umaalalay sa kanila. Amen, church. Totoo naman yun eh. Pahalagahan natin yung mga nagpapaalala sa atin. Amen. Sabi ko, hindi ko ginagawa ito just to preserve yung pangalan ko bilang isang pastor. Amen. Because this is for your good. Amen. So, in other words, alam niyo ba nung pinapili ni Abraham si Lot ng lupa kung saan sila magsisettle? Pinili ni Lot yung greeny na, yung patag na, yung pwede ng tirahan, pwede ng taniman, malapit siya doon sa may dumadaloy na tubig. So everything is perfect na. Amen? Para doon. So pinagbigyan din siya ni Abraham doon. Amen? Pinagbigyan siya ni Abraham doon. Pero, yung city na yun, dahil nga, minsan sometimes when everything else is available to us, doon nagsisimula ang kasalanan. Kaya naging makasalanan yung city na yon. Dahil masyado ng accessible lahat. Sabi ko nga lagi, di ba? Minsan or kadalasan, God is allowing us to go through so much difficulty, so much needs, so much of lacking. Bakit? Para magkaroon tayo ng total dependence on God. Amen. Amen. Otherwise, we will just depend on ourselves. Hindi na kailangan ang Diyos. Amen. Nakakalimot ang tao pag makapal ang wallet niya, pag okay ang bulsa niya, okay lahat, kumakain siya ng masarap, nagpo-provide niya ang pangangailangan ng anak niya, nababayaran niya, amortization niya, may sasakyan na siya, may ipon pa siya, nakaalaha siya, nakaporma siya. He is good. But I tell you, you may have everything. But nalala niyo, yung lalaking mayaman, that he have everything, at lumapit siya sa Diyos, at tinanong niya. Dahil alam niya, kahit meron na siya lahat ng kayamanan, there is still something lacking on him. Amen. Na hindi niya pwedeng i-ignore. Minsan may tayo sa ignore. No?
Kahit lagi nating naririnig, pinapalabas lang natin. Imbes na pumasok dito, diretso sa puso, hindi diretso. Diba? Sabing ganun ng lalaki. What must I do to gain eternal life? Dahil alam niya, everything he owned is just temporal. Everything he owned, hindi niya yun madadala. Amen? Sabing ganun, di ba? Sabing ganun ni Jesus Christ. Sell all your possessions. Come and follow me. Pero nalungkot yung lalaki. Di ba? Pagka pinipreach yung tithing, nalulungkot tayo. Ninanakawan na naman kami. Kinukuha na naman yung pinaghirapan namin. Di ba? Alis na lang ako. Maghanap na lang ako ng ibang simbahan. Di ba? Or, pwede namang ignore na lang. Narinig ko pero parang di ko narinig. Di ba? Sabi nga na, sell all your possessions and give to the poor. Then come and follow me. Nakalimutan ng lalaki who is the source of everything na meron siya. Diba? Binigay lang din ng Diyos sa kanya yun. Ipinamahala, tayo'y tagapamahala lamang. Amen? Pero sinubukan siya ng Diyos. Amen? Tuloy anong nangyari? Umalis siyang malungkot pa rin. Dahil I tell you, kung anong nagpapasaya sa'yo, kung perang nagpapasaya sa'yo, pag nawala ang pera, yan din ang magpapalungkot sa'yo. Amen. Kaya kung ang Diyos, amen, ang nagpapasaya sa'yo, sigurado ako, yung Diyos, ang Diyos hindi nawawala. Kaya hindi ka malulungkot. Amen. Amen. Di mo ba? Buti pa nga yung prodigal son. Di ba? Sabi kanina, no turning back. Pero yun ang magandang turning back. Yung prodigal son, na pagkatapos niyang kinuha yung mana niya sa ama niya, winanggas niya lahat. To the point na halos makikain na siya sa pagkain baboy. Amen. And that is the consequence. Di ba? Pag umalis ka sa tahanan ng iyong ama, yung ama sa langit, di ba? Mauubusan ka, I tell you, kahit gaano pa karami yan. Amen. Amen? Mauubusan ka. Hanggang ang kinakain mo, pagkain baboy na lamang. Amen? Unless bumalik ka sa iyong ama. Di ba? Malayo pa lang. Sabi niya, nag-practice pa siya. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko, Ama, nagkasala ako. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Ituring mo na lang ako isa sa iyong mga servant. Pero ang ama, di ba? Dito rin tayo minsan nadadali. We take advantage, di ba? Sa mercy ng ating Panginoon. Katulad dito sa istorya nito, di ba? Alam niyo ba, sa pamilya ni Lot nang galing ang mga Moabites, ang mga Amorites. Dahil sa kanyang dalawang anak na pinilit din niyang isama. Amen? Alam niyo ba yon? Sinipingan nila ang kanilang ama. Amen? Nilasing nila. Dahil nagkaroon na naman sila ng takot. Minsan, pinangungunahan natin ng Diyos. Nagkukwenta na tayo. Amen? Instead of obeying, instead of waiting patiently sa Diyos, sa gagawin ng Diyos, sabi ko nga, inuuna natin na mas matalino ako. Alam ko kung anong ginagawa ko. So natakot sila dahil tumira sila sa kuweba after nila na mag-flee doon sa Sodom and Gomorrah. Amen? Nagtago sila sa kuweba. At yung dalawang magkapatid, sabi nga rin ng panganay, sabi niya, ano nang mangyayari sa atin, walang lalaki dito. Sabi niya gano'n, lasingin natin ang ating ama at sipingan natin siya. Kaya nagkaroon ng lahi ng Moabites at ng Amorites. Amen? Dahil pinangalanan ng panganay yung anak niya na Moab at yung pangalawa naman is Amor ba yung pinangalanan niya doon sa anak niya?
kaya naging lahi ng Moabites at Amorites. See? Paano kaya kung si Lot iniligtas na lamang niya yung sarili niya? Sabi ko, siguro nabawasan ng mga masasama. No? Di ba? Pero bakit inaalaw ng Diyos? Bakit, di ba? Sasabihin na, maraming pilosopo ngayon, di ba, na nagtatanong, kung totoong may Diyos, bakit sana lahat na lang kabutihan? Pero tingnan ninyo, bakit inalaw ng Diyos na mangyari yon? Para makita ng Diyos yung consequence. Consequence ito, na meron tayong free will, di ba? Minsan, Lord, sa kakagiit natin sa Lord, sasabihin ng Lord, sige, pagbibigyan kita para makita mo yung resulta ng sariling dunong mo. Amen. Kaya church, yes, we are free. We are free to decide. Bigyan natin at hindi ang para sa Diyos. Sumuporta tayo at hindi para sa simbahan. We have all the rights. We have all the freedom. Pero sabi sa salita ng Diyos, everything is permissible, but not everything is beneficial. Amen. Amen. Yes, we are free to decide. We are free to make a choice. Di ba? Hindi naman namin pwedeng dukutin ang pera mo dyan eh. Di ba? Para ilagay dito or ipambayad sa renta, di ba? Everything is permissible. Malaya tayo, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. Pero sabi niya, not everything is constructive. Yes. Ibig sabihin, not everything is for your good. Amen. Di ba? Sabi kung ang pera galing sa nakaw, di ba? Pinambili mo ng sapatos, anong tawag sa sapatos mo? Rub shoes. Hindi rubber shoes. Yeah. Rub shoes. Kasi dapat pantay siya eh, di ba? Dapat para sa Diyos yan eh, di ba? So naging rub shoes. Di ba? Confident ka bang naglalakad? Magandang sapatos mo kung alam mo galing sa nakaw ang suot mo? Sige nga, di ba no? Ay, nagnakaw ka ng alahas. Hindi mo masuot-suot. Hanggang pawn shop na lang ang kanyang rota, di ba? Kasi ninakaw mo eh. You do not have the guts na i-display. Kung malakas pa rin ang loob mong i-display, abay, apal ka na. Di ba? May sakit ka na. Alam niyo ba yung mga may sakit na mga klepto? Na wala silang pakialam. Amen. Kaya kung sa mundo may klepto, kahit sa tahanan ng Diyos, di ba? Exactly. Meron din. But if we have this total dependence on God, amen, katulad ni Apostle Paul, sabi niya in 2 Corinthians 12, sabi niya, verse 7, or because of the surpassing great revelations, therefore, in order to keep me from being conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, ito lang, lagi ang panlaban namin, church. It is not because everything is available for us. It is not because we have everything that we need. But we know that we have Jesus, which is all that we need. Amen. Kasi sabing ganun, di ba? Si Apostle Paul, meron siyang tinik, di ba? A thorn in his flesh, di ba? Yung pabalik-balik na problema, pabalik-balik na bills, pabalik-balik na matitigas na ulo ng members, di ba? Walang mga nagtatize, nagpapatong ang renta, di ba? Sabing ganun ni Apostle Paul, Lord, tanggalin mo na ito. But ang sinabi ng ating Panginoon, but He said to me, my grace is sufficient for you. Formula. Di ba? Yeah. For my power is made perfect in weakness. Yes. Church, therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Diba? The double portion of power. In insults, in hardships, tuwing napapasa ko itong verse na to, church, hindi pwedeng hindi ko maisip ang simbahan. Diba? In insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. Pero sabi ni Apostle Paul, for when I am weak, I am strong. Anong sinabi kanina? Whoever loses its life
Hindi. will Reserve. preserve it. Diba? Why? Because this life, saan galing ang buhay mo, kapatid? Saan galing ang buhay natin, mga kapatid? Why are you preserving it your own? When God is very willing to preserve it. Di ba? Even when we die, sabi nga, we will raise up with the dead. Because Jesus Christ exemplified already that after 3 days, He rose again. So bakit pinapatay mo ang sarili mo sa pag-aalala, sa takot mo, sa mga bagay-bagay, to the extent na nagiging disobedient ka sa salita ng ating Panginoon? Can't you take the risk? Kasi ang alam ko, pag sa Diyos, hindi ka nagpapakasakal. Sa Diyos, nakakasiguro ka. Amen. Amen, church. Come on, church. Wake up. Arise. Not tomorrow. Today. Amen. Alam nyo, napakagaganda ng mga pinaparating na mensahe ng ating Panginoon. Ngunit pinapanaig natin fear over faith. Why not reverse? Faith over fear. Faith without borders. Sabi dun sa kanta, diba? Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Diba? Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Diba, church? Don't you trust your Savior? Diba? Napakasarap kaya na magtiwala sa Diyos. Napakasarap kaya, church, na maranasan mo yung sinabi niya kay Apostle Paul that His grace is sufficient for you. That His power is made for your weaknesses. Amen. That even if you lose your life, God will going to preserve it. Diba? Alam nyo, ulit-ulit na lang ito eh. Pero para tayong mantikang tulog. Malamig kasi lagi ang panahon natin. Ayaw nating magpakainit sa presensya ng Diyos. Sana ang mga mensaheng ito ay maging awakening sa atin, church. Para maranasan naman natin na mabuhay na walang pag-aalala at takot sa mga bagay na alam mo God is in control. Paano tayo magkakaroon, di ba, ng tapang at lakas ng loob na sabihin sa Diyos, God, you will take control. Eh, kinukontrol mo nga yung will ng Diyos sa buhay mo. Why not? Sabi nga, give it all to God. You need to surrender all to God. Amen. Minsan kasi, natatakot na tayo, hindi pa natin sinusubukan. Samantalang sabi ng Diyos, subukan niyo ako. Amen. Tayo po tayo sa presensya ng Diyos.